Kabisaduhin mo na yung eyeline kasi mamaya wala na yung katabi mo. So, hopefully hindi tumatagos yung tingin mo. But, yun, it's very, very technical actually yung challenge and difficulty. But, and how to sustain the emotion, especially kung medyo mabigat yung eksena. Nagawa niya na 3 generations actors pero hindi sabay, di ba? Nagawa mo na, naka-3 Coco Martin characters ka na sa ikaw lamang, di ba? Miss Angel, tanda mo yun? Yeah. Remember yung 3 generations ni, lahat Nico, naka-eksena. Nico. Tama. Oo. Iba Pero yung yung dalawa. kambal, Oo. iba yun. Iba. Go, Albert. Thank you. Ayun, go. At yung last question. Ang sweet naman, parang si Light lang eh. Yung mga baby boys na kasi. Ayan, yung mga baby boys. Kaida ko, no? Kaida. Nung baby boy ko, kaida. Charot na din. To Juan Carlos, Kyle, and of course to Elijah. Ganyan. Kasi like here, parang so far sa napanood ko, parang ang pinakita nyo is not just the ordinary leading man. Hindi yung, di ba parang multi-layered siya na hindi siya yung tipong super pa cute lang and all. Ganyan. Pero kayo ba at this early stage in your career, bakit ni-risk nyo yung ganon? Kasi di ba parang normally, pag mga ka-age nyo, mas gusto nila muna yung goody and all, ganyan. Pero ngayon pinakita nyo na agad yung yung kakaibang side, ganyan. Kaya nyo gumawa ng mga dark characters. I guess for me personally, I never siguro pumasok sa isip ko yung buong concept ng leading man. I mean, for example, ginawa ko yung lahat ng mga bagay na bawal sa artista. So, I mean... Sa manager, no? So, I mean, it was really... Going back to the root of all of it was really the passion that I just really... And the love that I just really have for, performing in general, whether it be in the medium of music or in films. And so I guess for me personally, when it comes to like the characters I play, never pumapasok sa akin yung buong concept ng leading man. I mean, yeah. I mean, kung magkakatanggap ng leading man project, I mean, that would be greatly appreciated. I mean, even for Dreamscape to get me for this project, I'm really honored and blessed for that. But ako kasi I never really see, or I never really think of like a project na isang tao lang kasi if you go on set and if you look at how everyone's working, it's all a team effort, and I don't really personally get the whole point of leading man. But yeah, so I don't know. So no pressure naman siguro on my end. Parang ini-enjoy ko lang po yung ginagawa ko basically, and I'm just enjoying my company. And kung ano man yung character na matanggap or project na matanggap, go lang, tira lang. Yeah. Kyle? Pagsasabay ni Kyle? Yung pagsasabay mo naman, di ba? You get to do roles challenging and then switch it ulit. I mean, lumaki naman po ako sa industriya na ginagawa ko po yung mga love stories, mga ganun. Nung pinis po to sa akin, una, siyempre nagulat ako kasi may tiwala po talaga yung Dreamscape sa akin para gawin ganitong klaseng role. It's of course, it's been a dream of mine naman to tackle action, mga ganun. More than just your regular teenager talaga. And for me naman po kasi, for the past year, I've really chosen my projects properly in a way. Like, it's not that I'm saying this one's not for me because it's a teen show or ganon. It's more of, I wanted to choose projects that will bring me in the right direction, will keep moving me forward because with what happened with my sister, I really wanted to make sure what I'm doing is right and bringing me in the right direction. 2 steps forward, never 2 steps back. Kumbaga. And for Dreamscape to really trust me in these kind of roles, yung mga ganitong klase na talaga malalim talaga, I'm so blessed. I'm so honored to be portraying these kind of characters na kakaiba. I would say one of my most deep projects, my most deep characters pala, that I'm willing to tackle, and I'm excited to see where Obed goes with his story. Thanks, Kyle. Bly.
Baby boy? Ay, sorry, si ano eh. Ano naman? Malay ko, chika! Malay ko, ma-discover mo. Oo, kasi baliktad eh. Lahat ng nagawa ko halos puro dark naman. Hindi ko pa talaga, I mean, once ko pa na-experience yung rom-com, tas BL yun for Game Boys, but most of the stuff that I've done, puro dark and gritty. Pero I love that, you know, yun yung na-enjoy ko talaga. Kaya ito, Medyo super enjoy ko rin talaga. piece of cake na tong ganyan. Oh, pero din ako, sabi ni JK, kung hindi mag-leading mo, bakit hindi? But I mean, yung dark stuff, I guess, sinasabi nga ng Tita Ibiang kanina, it's about like passion. You know, if it's challenging, it's fun. Tapos it keeps you, like, excited ka magising and to work. Tapos to learn more things. And if you explore kasi these different characters, mas lumalalim din yung empathy mo for people in general. Kasi ang dami-daming rason kung bakit tayo ganito. Alright. Thank you po. Thank you. Thanks, Congrats. You know, if I may share lang about Kyle, the day na tinawag sila for look test, StoryCon, nakita ko na talaga yung talagang nakikian siya sa stylist na parang baka pwedeng ibahin natin yung ano ko kasi ang galing, sabi ko nga ay he loves the project, kaya sabi ko gagalingan nito dito and sure enough hindi pa namin makikita pero alam namin exactly saan papunta yung character. I wanna ask the whole cast before we wrap this up. First off, si Mon kasi sabi kanina kung right pathing lang daw you are leading, papunta ka dun sa path ng career ng John Arcilla. How would you comment to that? Na parang hahanapin sa 930 slot ang John Arcilla or mga Epic Kizon, or how would you feel na ang expectations sa pagiging villain mo or ni Baron ay hahanapin ng tao sa senior high? Well, it's isang malaking karangalan na marinig yan. Si John Arcilla ay isa sa tinitingala kong artista mula pa nung General Luna. Hindi kayo sabay definitely pumasok, diba? Very, very ahead siya sa'yo. Malayo. Lolong-lolo mo na siya. Charot lang. Hindi ako nagsabi. Ako nagsabi, bakit? Hindi, isa sa mga diba? tinitingala ko talaga si John Arcilla. Sinabi ko sa kanya yan personally, na sabi ko maraming salamat dahil itinaas mo ang kalidad o pagkilala sa mga character actors. Ang sagot niya, maliit na bagay. Piece of cake. Oo, sabi ko na i-inspire ako at maraming mga character actors sa ginagawa mo. So, well, honored talaga ako na hinahanap, sabi mo nga, yung pagiging natural mo, meron lumalabas to, ay yung natural na hindi uma-acting na. Yeah, I'm flattered at sa pagkakasama ko pa lang dito sa Senior High Project, talagang super excited ako at grateful, very grateful. Thank you. Ito na yung questions for everyone. Reporting to the set, sino ang nai-intimidate ka, kinatatakutan mo? Balik natin muna, Jake, Juan Carlos, kay ano ha. May ganun definitely, wag tayo magplastikan dito. May mga kinatatakutan ko yung co-actors nyo, ganyan. O there is, kung may kinatatakutan, may kinasasaya kayong makita sa set. Sino yung medyo paghahandaan ko to? Ito yung, saya ko, makikita kami ni ganyan. Go ahead, Mon. As I've said, hindi ko pa alam kung saan papunta ang character ko talaga. Pero excited ako na makatrabaho si Juan Carlos. Which already, yung mga ilang eksenang nagawa namin, meron kaming mga eksena na halos nasaktan ko siya. At very, very... Ay, doon po punta. Hindi halos lang ba yun? Wow. Hindi halos. Grabe, nasaktan ko siya. Ay, sinampal mo siya. Nasa trailer naman yon na sinampal ko siya, bumaka talaga yung kamay ko. Nasa trailer ba? Sa trailer yun. Teaser, yung first teaser. The first teaser. And sobrang bilib ako sa batang ito. Very, very professional. Sinacrifice niya talaga yung nag-take two pa. Kaya humingi pa ng isang safety si Direk. Yes, excited ako kay Juan Carlos talaga. Excited na masampal ulit. Isang malaking karangalan na masampal ng Mon Confiado. Pagkatapos mo lang sa parang
Salamat po, sabi ko. Sinong director yung humingi ng safety? Charot, sinong director? Direct Onat po, opo. Direct, are you listening? Opo. Huwag na pong mauulit. Hindi, okay lang kasi super, as in seryoso ka lang alam talaga to. Iba. Sarap. Ano po yung question ulit? Sino yung look forward to seeing sa Looking set o medyo forward? na intimidate ka lang na co-actor na pinaghahandaan mo na maka-eksena? Hindi kailangan, it doesn't have to be natapos na ha. This could happen sa mga future episodes. Ako personally po, pinaghahandaan kong maka-eksena si Kuya Baron. Oh. Super excited na maka-eksena si Kuya Baron. Kasi I'm not sure with the script that if we would have any issues as between the characters. But I'm just really looking forward to all of my scenes with Sir Baron. And then, kinakatakutan ko actually si Daniela. Nangyari na, di ba? Explain why. Hindi, ino-joke lang. Joke. Wala, in-open up why lang yan. Speaking of, wala lang, super funny lang na Daniela lagi. Inside joke lang namin lagi. Pero kinakatakutan ako, actually wala naman po. Wala namang nakakatakot. Kasi pinakitaan ka ng kabutihan, kaya parang feeling mo hindi ka ilalamunin sa eksena. Well, kasi honestly, everyone's really supportive. Like everyone is really nice. Kasi walang halong showbiz. I mean, ganyan din ang Dirty Linen, nagsisimula sila sa Angel Aquino. Bait-baitan lahat, di ba? Naglalamunan sa acting. Siguro dapat malabutan yung interview pag patapos na yung show. Actually nga, dapat na sa finale. Sa finale ko dapat din lang. Dapat. Pero seryoso pa, walang halong showbiz. I mean, feeling ko matagal na akong di nag-showbiz. Naniniwala naman. So, wala naman. Kasi everyone is really nice and everyone is really kind. So you look forward to balance. It's a really healthy workplace, to be honest. Yeah. So, yeah. Kyle. Pinaka-inaabangan ko mga eksena. Si Miss A, napakaganda niyo po kasi. Miss A, Pinapormahan niyo na naman. sobrang ganda ng Miss A. Nanay mo na yan. Mas malapit ako. Inside joke lang po ulit. Pero pinaka-excited po ako mapakita po yung connection namin ni Tita Ibiang. Kasi more than just co-actor ko po siya. Lola ko po siya. Sa totoong buhay, parang naging nanay ko po talaga siya. For the last year, yung buong pamilya niya talagang nandun para sa akin. Pero mababait na tao yun. Ito, iba yung character ang gagawin mo. So medyo ang expectations bababa kasi iba, di ba? Ibiyang yan. Kaya nga po. Natatakot din po ako sa kanya. I know. I can tell. Pero may connection po talaga kami ni Tita Ibiang na talagang nagpapasalamat ako. Parang inalagaan niya talaga ako for the last year na wala po yung mga magulang ko. Kaya sobrang excited ako na mga trabaho ko po si Tita Ibiang at mapakita kung anong connection po namin as maglola. Pero kinatatakutan, I know that hindi naman sa nape-pressure po ako, but I know that there's a responsibility because this whole cast is super handpicked talaga. As in, napakagaling. Alam ko po na it's an honor to be part of this cast. Not just our veteran actors, given naman napakagaling po nila lahat. Pero yung samahan po namin as kami mga teens, alam ko these guys are very good, well-seasoned actors. And I'm super excited to work with each and every one. Ang galing nga ng strategy ni Sir Deo, pinatawag sila, hindi nila alam, kinakast na pala sila. Focus group lang sila, FGD lang, silang 4. Remember sa Terrace Manila? Zijan pa and Cyril. Hindi nyo alam na kayo na pala yung bubuo. You were handpicked na for the role. Ang ganda ng strat nila wala.